Ito na yung masasabi natin na ano, na 1-2 punch ang Duterte family. Oo, na ano, naka-experience ng kaliwa't kanan ng Duterte family. Yung tatay nila, may hinaharap na kaso sa ICC. Ngayon, yung babae na most likely is the successor or with the likelihood, the highest likelihood of winning, ah, mukhang ano, mukhang tagilid din. Mukhang haharap na sa impeachment court. Baka yung kay Marco Langot baka bukas na yan, kay Marco Langot. Oo. Pero ayun na nga mga kababayan 'no, baka itong si Sara Duterte, tamaan naman ng impeachment, 'di ba, next week. Kasi mag-uumpisa naman sila ng March 2 if I'm not mistaken. March 2 sila mag-uumpisa ng kanilang ano, ng kanilang hearing sa ano, sa impeachment mga kababayan. Yan ho ang sinasabi ng balita kanina. Ayan, hmm, yan ho ang sinasabi. Na-initiate ng impeachment guys. Oo, kasi isinumite na sa order of business yung impeachment complaints 2 days ago. And then kaninang tanghali or kaninang umaga, naglabas na ng statement ang Committee on Justice na na-receive na raw nila yung impeachment complaints. Oo. Apat yun. So ito na nga. Tawag dito. I-impeach na si Sara. Malapit na ma-impeach. Impeach na siya. Malapit na. Kasi ito ang sinabi ni attorney, ito yung balita kanina tungkol sa impeachment. Panoorin natin. Tatalakayan na ng House Justice Committee ang 4 na impeachment complaints laban kay VP Sara. Iwala ang ilang mambabatas na lulusot ang mga reklamo. Sana may audio. Narito ang agenda report ni John Manalo. Gugulong na sa House Justice Committee ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Lunes, March 2, sisimulan ang mga pagdinig ayon kay Justice Committee Chair Jervil Luistro. Na-refer na sa Justice Committee ang 4 na impeachment complaints against Vice President. We are considering to start the deliberation of the Justice Committee on March 2, Okay, next March week 3, and March 4. That is Monday, Tuesday, and Wednesday. Grabe, At least for bilis. the purpose of determining sufficiency in form and substance, no? Sabay-sabay rin anyang tatalakayin ng komite ang 4 na impeachment complaint laban sa bise Parang last kung saan aalamin din nila kung sapat ba ang forma at sustansya ng mga reklamo. Katulad ito ng prosesong pinagdaanan ng impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos na nauwi sa pagbabasura dahil kinulang ito sa sustansya o insufficient. Wala sustansya, kulang sa mineral. Dapat nag-vitamins kasi. Anyway, ayun na. So mga kababayan, so may date na, 2, 3, and 4, yung determination of sufficiency in form and substance. Okay. So mga kababayan, tulad nung nakaraang impeachment kay PBBM, ang determination po of form and substance is critical po yan, importante yan para tawag dito, para sa impeachment. Oo, kailangan tama yung forma. Ibig sabihin, kung ano yung format. Practically, it's only a format issue na tawag dito, compliant ba sa kung anong forma ang nire-require ng House of Representatives, etc., etc. Tama ba yung pagkakasulat? Yan, yung numbering per paragraph, tama ba? Etc., etc. Yun lang yun, yung sa form. Pero yung sa yung sa substance, yan, doon na magkakalabanan sa substance, yung laman. At base doon sa kung gagamitin natin basihan yung nakaraang impeachment kay PBBM, hindi na lang basta-basta titingnan dito yung ebidensya, yung simple recitation of facts. Hindi na. Mukhang may requirement that the facts are actually the facts are actually factual. Yun. Yung facts are dapat factual. Hindi pwedeng invento or chismis or hearsay or triple hearsay in the case of Egay Erice, di ba? Hindi pwedeng hearsay or triple hearsay. Dapat, number 1, it is authentic. Number 2, or kung testimonya, kung eyewitness testimony, it should be in the form of a sworn affidavit. Tapos, ano ba? Yun.
Ganun. So medyo mabigat yung requirement for substance. At doon nga nagtagal din yung nakaraang di ba, Justice Committee. Doon din nagtagal sa substance. Kasi nag-deliberate pa sa requirements, nag-deliberate pa sa definitions. Tapos pinilit nilang ipaglaban yung sustansya ng impeachment. Wala talaga guys eh. Oo, wala talaga. Wala silang masabi. Kasi nga, the allegations are inauthentic. Yan, inauthentic. So hindi pwede na dito, hindi na yung pwede nakaraan na tawag dito. Na recitation of facts lang. Kailangan, pag recite mo ng facts, you're actually reciting facts. Oo. Hindi invento lang, hindi chismis. Dapat facts talaga. So, feeling ko naman, may sustansya naman. May sustansya naman ang impeachment. Bakit? Kasi mga kababayan, ang pinagbasihan ho niyan ay mga dokumento ng hearing. Oo, hearing. And everything that is discussed in a hearing is considered public. So magiging public document, part of public document yan. So official yun. Parang sworn affidavit na rin yan. At doon sa mga hearing na ginawa, marami ho nabunyag. Mary Grace Piatos, bribing the Bidding and Awards Committee, yung sa YLS, na scam ni Sara, etc. Magandang tanong yan. Sabi ni VMD Irene, kung sila ay nag-raise ng bank accounts, may kopya ba sila ng bank records? Diba? So, kailangan merong basis. Hindi pwedeng kwento-kwento lang. So, pero ako, confident ako na uusad dyan sa Committee on Justice. Kasi nga, alam naman natin na mamimit niya ang sustansya ng sufficiency ng form and substance. So, tuloy natin. In substance. Kung pasado sa form and substance, we will be issuing the notice to the respondent for her to file answer within the period of 10 calendar days. From the answer, the complainant has 3 calendar days to file reply. And from reply, the respondent has again 3 calendar days to file rejoinder. Pero paano kung hindi sumipot? Yun ang reglementary periods So kapag mayroong sufficiency in form and substance, yung kaso will be yung complainant, yung nasasakdal ay or yung defense ay magsusulat ng kanilang paliwanag. Susumit sila ng kanilang paliwanag or answer, and then within 10 calendar days. And then after ng 10 calendar days na yun, yung complainant will be given a chance to reply. So sasagutin niya yung answer, sasagutin niya yung sagot ng depensa. And then after nun, bibigyan pa rin ng pagkakataon si Sara Duterte na mag-reply ng rejoinder. Rejoinder. So ilang daw yun ang sabi ni Congresswoman Jerville? Oops. Ayan, sana yun. 3 calendar days to file reply. Okay. And from reply, the respondent has again 3 calendar days to 3 file calendar days din. rejoinder. Okay. So yan yung mga reglementary period. So 10-3-3. Okay, 10-3-3. Mabilis siya, no? So lumalabas parang 16 days lang. 16 days lang siya. Pero paano kung hindi sumipot sa pagdinig si VP Sara? Her presence in the hearing is part of her right to due process. So whether she wishes to come or not, it is actually her prerogative. Choice niya. Kung hindi siya darating doon sa hearing, it will be interpreted merely as her waiver of her right to be present during the hearing. Pagkatapos ng Waiver hearing for it to proper, be heard. pagbobotohan ng Justice Committee ang determination of probable cause. Isusumitin nila ito sa isang committee report sa plenaryo na pagbobotohan ng mga miyembro ng Kamara, kung saan at least 1/3 vote ang kinakailangan para ma-transmit ang mabubuong articles of impeachment sa Senado. Tiwala naman ng ilang mambabatas na lulusot sa Justice Committee ang impeachment complaints laban kay VP Sara. Para kay ML Party List Representative Laila De Lima, na endorser ng pangalawa at pangatlong impeachment complaint laban sa bise, matibay ang mga basehang nailatag ng complainants. At hindi rin anya sila matitinag na maagang pagdeklara ni VP Sara ng presidential bid para sa 2028 national elections. I'm more
Emboldened now actually. Not at all. Seryoso pong usapin ito. Hindi ko po tatanggapin o hindi po ako papayag na maging endorser ng dalawang complaints kung hindi po ako naniniwala na may laban po ito mga complaints na ito at talagang may basehan at talagang panahon na panagutin talaga si VP Sara irrespective of her presidential ambition. Sinang-ayunan din ito ng Makabayan Bloc na endorsers naman ng unang impeachment complaint. Matagal na po itong hinihintay ng lahat ng apektado ng pagwawaldas ng pondo ng Confidential Intelligence Funds, gayon din ng Department of Education na sa harap ng krisis sa edukasyon ngayon, higit na kinakailangan natin na bawat piso ng pondo ng bayan ay nagagastos sa pangangailangan ng mga guro, ng mga estudyante at sa pangkalahatan ng sistema ng edukasyon sa bansa. Kaya panahon na nila para panagutin ang bise sa mga pagkakasala nito sa bansa sa pamamagitan ng agarang Okay. pagulong ng impeachment nito sa Kamara. Para sa agenda, Joan Manalo. Yun. So, mukhang uusad na nga siya next week. Mukhang tutuloy-tuloy na yan. Ngayon, mga babayan, merong mga tao na naniniwala na yan, kahit umusad daw yan sa Justice Committee, hindi naman daw yan lulusot sa plenaryo. O, tulad ni Dennis Coronacion, isang political analyst, sabi niya, hindi yan uusad sa plenary. For reasons, di ba? Marami naman pwedeng dahilan. Primarily, sinasabi nila, dahil wala raw numero. Wala raw numero kasi ang nagugustuhin na magtanggal sa isang front runner sa election. Hindi yun yung isaktong sinabi ni Dennis Coronacion, pero something to that effect. Dahil sa mga surveys, si Sara daw ang pinakamalakas, quote-unquote, pinakamalakas. Tawag dito, malabo daw na ma-impeach si Sara Duterte sa plenaryo. Pero si Benny Abante begs to disagree. Ito sabi niya. Ilang ng boto sa plenaryo ng Kamara ang pinaniniwala ang makukuha para maaprubahan ang resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang posisyon ni Manila 6th District Representative Benny Abante. Ang kongresista ay isa sa dalawang endorsers ng ika-4 na reklamong impeachment laban sa Vice Presidente. Kabilang din ito sa House Good Government and Public Accountability noong 19th Congress na nagsiyasat sa umani questionableng paggamit ng confidential funds ni VP Duterte at sumuporta sa impeachment. Out of 311 congressmen, 105 lang ang kailangan, 1/3 to be able to pass it and let it go to the Senate for the impeachment court. So palagay ko we are in a proper position at this point in time. It might not be the same number. Iniisip ko na hindi magiging pareho numero, pero it only takes about 1/3 of the members of the House to let it pass. So palagay ko makukuha namin yun. Good enough, yes. Taliwas ito sa naging pahayag ni House Senior Deputy Majority Leader at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor na posibleng may epekto sa gagawing impeachment vote ng House members ang maagang deklarasyon ng kandidatura ni VP Duterte sa pagkapangulo para sa 2028 national elections. Para naman sa dating Albay Congressman at isang Wait. Explain natin yun kasi na-topic natin yan last week. Explain natin yan. Natutuyo na ang contacts ko. Wait. Okay. Sa interview po ni Congressman Defensor last week, sinabi niya na wala daw silang numero para i-impeach si Sara Duterte. Yun yung sinabi niya. Mga kababayan, I think that was a misinterpretation of what he actually said. Ang sinabi po ni Congressman Defensor ay walang sapat na numero para sa fast-track mode of impeachment. Okay, balikan mo natin ang kwento. Di ba dalawang klase ang mode ng impeachment? Isang through the The first mode is through the Justice Committee. Second mode is by yung tinatawag na fast track, yung direktang pag-i-impeach ng mga miyembro ng House of Representatives. So dalawa yun. Supreme Court niya naman 3. Okay? May pangatlo pa sa Supreme Court naman, the third version is or the third mode is if the Secretary General failed to submit. Take note, fail. The Secretary General fails to submit the articles of impeachment to the proper departments. It cannot be archived. It will be deemed initiated, therefore triggering the 1-year bar. Okay, so ganun ang tema nun. So mga kababayan, ang sinabi po ni Congressman Defensor, wala silang numero para doon sa second mode. Ibig sabihin,
kung magkakaroon ng botohan, kung i-impeach ba si Sara Duterte sa pamamagitan ng direct filing ng congressman, wala ko silang numero para doon. Bakit? And it's understandable. Bakit? Kasi doon sila napaso last year. Di ba? Doon sila napaso last year eh. So bakit mo uulitin yung strategy na hindi umubra noon? So ang gagawin mo, mag-iba ka na strategy. Yung pinaka-safe na strategy. And that is through the Committee on Justice. Ako, confident ako na lalampas yan sa Committee on Justice. Aabot yan sa plenary. At ako, confident din ako na mai-impeach si VP Sara. Bakit? By virtue of by virtue of the biggest parties sa loob ng Kamara. Benny Abante nag-endorse. If I'm not mistaken, nasa NUP siya. National Unity Party, the second biggest party sa Kongreso. Second biggest yan, NUP. Okay. Tapos, meron pa tayong Lakas CMD. Sila CMD is the biggest party in Congress. Sila Lakas CMD. Which is, alam natin na very supportive of a former Speaker Romualdez. So mga kababayan, ang bilang ay wala doon sa pangalawang mode. Pero nandoon sa unang mode. At that is, I think, the caution that these congressmen are doing kasi nga, napaso na sila doon sa unang second mode. At ayaw nilang mapurnada na naman to, dadali na sa Supreme Court, iba-block na naman ng Supreme Court. So yun. Kaya mga kababayan, sana kasi MD pa lang, may 100 na sila 100 mahigit. 1/3 lang naman ang kailangan. Kaya si Benny Abante, confident din siya na may impeach. Kasi nga, 105 lang ang kailangan mo. Last year nga, umabot pa ng higit 200. Sabihin natin may attrition ka na, tawag dito, kahit 10% attrition, ilan lang yun. Di ba? So, aakit talaga yan. For sure. Aakit yung kaso na yan. Economist na si Joey Salceda, may negatibong epekto ang maagang deklarasyon ng Vice Presidente. It leaves a bad taste in the mouth, or it's ill-advised to pronounce your candidacy in the midst of an impending complaint, basically. Ganito rin ang paniniwala ni Congressman Abante. Yung kanyang pakadeklara na maaga might be a blessing in disguise to the one who is running against her. At pangalawa, this will expose the Vice President to a lot of questions she should be answering. Nasa tanggapan na ni Correct. Speaker Tama Faustino Boji It will not, hindi, actually, di ba sinabi ko na yun sa live stream noong nakaraan, hindi advantage kay Sara Duterte yung announcement niya ng pagtakbo. From this moment on, yung kampanya niya will be very, very difficult. Kasi maraming Pilipino ayaw siya maging presidente. And I would even gamble to say na mga 2/3 ng mga Filipinos ayaw sa kanya. Kung di man 2/3, 3/4. Basta more than half. Basta more than half, guys. Ayaw siya maging presidente. So, huwag sila, mga DDS, huwag kayo magyayabang sa 33%. Huwag kayo magyayabang sa 33%. Bakit? Bakit huwag ka magyayabang sa 33%? Kasi kapag nagyabang ka sa 33%, baka magulat ka sa gante ng 66%. Baka magulat ka pag bumoto na ang 66%. Yung 66%. Diba? So good luck. Diba?